Hello po mga kapatid, Brother OG po. Nandito na naman po ako para mag-sharing ng salita ng ating Diyos mga kapatid. Pero kagaya ng lagi nating gagawin at ginagawa natin sa tuwing bago tayo mag-aral, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Unang-una sa lahat, maraming salamat po Lord dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon sa aming mga buhay o Diyos. Salamat po Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit. At salamat po Lord dahil binigyan mo na naman kami ng chance na makapagbasa, makapag-aral, makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Kami po ay nagpapasalamat o Diyos at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Lord, samahan mo po ako, turuan, gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. At buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Excuse po. Kahapon chapter 14 ang aking isinare sa inyo mga kapatid na may pamagat na hinabol ang mga Ehipsyo. Hinabol ang mga Ehipsyo ang mga Israelita nung hinabol sila. Pagkatapos patigasin muli ng Diyos ang puso ng hari ng Ehipto, hinabol muli sila at ito'y nagdala ng maraming tauhan at mga karwaheng pangdigma mga kapatid. At sa verse 15, ang pagtawid sa dagat na pula. Ito'y tinutok ni Moses ang kanyang tungkod sa dagat at ito'y nahati sa gitna. Natuyo ang dadaanan ng mga Israelita at ang tubig ay naging parang haliging pader mga kapatid. No? Yun, doon dumaan ang mga Israelita. Natuyo po yan. Nakalakad sila ng maayos. Nakita ng mga Ehipsyo at Israelita ang kapangyarihan ng ating Diyos. At yun nga, namatay ang buong hukbo ng paraon ng Ehipto mga kapatid. At ngayon, dito po sa chapter 15, may pamagat po itong sa verse 1, ang awit ni Moses. Pangalawa, sa 19 mga kapatid, ang awit ni Miriam. At ang pangatlo dito sa verse 22, ang batis na mapait na tubig. Mag-umpisa na po tayo. Ang awit ni Moses. Sabi po dito sa awit ni Moses, ito ang inawit ni Moses at mga Israelita para kay Yahweh. Sabi dito sa awit, itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Sabi dito, ang mga kabayot kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan, sabi ganyan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Sabi dito, ulitin ko lang to mga kapatid. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Sabi diyan, ito Diyos na aking Ama, aking dadakilain. Siya ay isang mandirigma. Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahe, kawal ng paraon sa dagat ay
kanya nga itinapon sa dagat na pula na ilibing ang mga pinunong Ehipsyo. Sa pawang magagaling, sabing ganyan. Sa malalim na dagat sila'y natabunan tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Sabi sa verse 6 mga kapatid, sa awit na to, ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan. Dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilupig ang kaaway. Sa matinding init ng iyong puot, para silang dayaming tinupok, nang hipan mo ang dagat, tubig at lumakas. Parang pader na tumayo, kalalimay, tumigas, sabing ganyan. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila't huhulihin, kayamanan nila'y aking sasamsamin. At sa tabak kong hawak, sila'y lilipunin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod. Sabi dito, parang tinggang sa ilalim ng tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino? Sabi dito, ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha sa mga himalay di mapapantayan. Yan ang ating Diyos. Sabi pa dito, sa kababalaghan ay di matutularan ng iyong iunat ang kanang mong kamay. Nilamon ng lupa ang aming mga kaaway, sa iyong katapatan bayan mo'y tinubos ay inakay, sabi dito. Tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Filisteo, nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay sabi rito, nagimbal. Matatapang na Moab sa takot ay sinakmal. Sabi pa dito, mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila naubusan ng katapangan, mga kapatid, yung mga nasa Kanaan daw. Sabi sa awit, naubusan ng katapangan, takot at sindak sa kanila'y dumatal, sabi dito. Para silang bato na hindi makagalaw ng kapangyarihan mo ay kanilang namalas. Nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas, sila'y sabi dito, dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mong upang maging iyong lubos. Doon sa sanktuaryo, ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Yan ang awit ni Moses para kay Yahweh, mga kapatid, nang sila'y iligtas ng Diyos sa Ehipto. Sabi naman dito ang awit ni Miriam, mga kapatid, ang mga Israelita hinabol nga ng mga kawal ng paraon, sakay ng mga kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng paraon. Samantala, sabi dito, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. No, inulit dito na yung dinaanan ng mga Israelita, dagat yun nahati sa gitna, at yung kanilang dinaanan ay tuyong-tuyo, mga kapatid. Pagkatapos kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ng mga babaeng na mayroon ding mga tamburin. Nagsayawan sila. Habang sila nagsasayaw, ganito ang awit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe ang nakasakay, sabing ganito. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe ang nakasakay, yung mga humabol na Ehipsyo sa kanila. Verse 22, mga kapatid, ang batis na mapait na tubig. Sabi dito, pinagayak ni Moses sa mga Israelita at
umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig, sabi nila. Sa wakas dumating sila sa batis na Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Sabi na naman ng mga Israelita. Dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Tinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagis sa tubig. Nawala ang pait niyon. Hinagis lang ang kahoy, mga kapatid, at nawala ang pait ng tubig sa ilog. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Sabi dito, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Amen and amen. Pagkatapos sabi dito, pagkatapos nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Nakakita sila, 12 balon ang nakita nila, mga kapatid, no? Ito, pakinggan natin ulit itong sinabi ng ating Diyos. Ang sabi niya, kung kayo ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Di ba ang ating Diyos ay Diyos din na manggagamot, mga kapatid. Kaya walang imposible sa Kanya. Anumang klaseng karamdaman niya, kaya niyang pagalingin, mga kapatid. Alisin ang karamdamang yan na bumabalot, na meron sa ating daigdig. Kaya niyang alisin kung tayo ay magtitiwala, susunod sa Kanya, mga kapatid. Sinabi niya ngayon yan sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Nagtitiwala tayo sa ating Diyos na wala ng virus. Lilinisin niya na muli ang bawat bansa at ang buong daigdig. In Jesus' name, mga kapatid. In Jesus' name. No? Napakaganda dito, mga kapatid, ng awit ni Moses. 'Di ba? Na kinanta niya para sa ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos at talagang iniligtas sila, mga kapatid. Narinig natin ang awit ni Moses, pwede natin balik-balikan yun. At umawit din si Miriam at kumuha sila ng tamborin ng mga kababaihan at nagsayaw sila. No, mga kapatid. Sabi pa dito, yung kalaban nga raw ay tinapon, mga kapatid, no? Inihagis sa tubig, no? Yun ang kapangyarihan ng ating Diyos na nakita ng Ehipsyo at nakita rin ng mga Israelita. Mga kapatid, yan po ang katapusan ng chapter 15, mga kapatid. Na ulitin ko lang ang pamagat, ang awit ni Moses, ang awit ni Miriam, at ang panghuli, ang batis na mapait na tubig, mga kapatid. Ngayon, sinasabi talaga sa atin ng ating Diyos, hindi niya ipaparanas ang alinman sakit na pinadala niya sa Ehipto kung tayo ay susunod sa Kanya, mga kapatid. Tutuparin natin ang Kanyang mga sinabi. At siya ang ating magiging Diyos na manggagamot. Pagagalingin niya tayo sa oras na to, mga kapatid, dahil tayo nagtitiwala sa Kanya. In Jesus' name, magiging maayos na ang lahat, mga kapatid. Yun po ang tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid, ang pagtitiwala sa ating Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagbigay buhay sa ating lahat, mga kapatid. Yan po ang sinasabi niya sa atin. Ang Diyos ay makapangyarihan, walang imposible sa Kanya, mga kapatid. Lahat kaya niyang gawin, lahat kaya niyang ibigay sa iyo, mga kapatid. Manalig ka lang, magtiwala, sumampalataya, sumunod sa ating Diyos. Pagagalingin ka niya, aayusin niya ang iyong buhay. Yun po ang pangako ng ating Diyos sa ating lahat, mga kapatid.
Salamat mga kapatid sa ating Diyos. Sa umagang ito, sa araw na to, dahil nakarinig na naman tayo at nakapagbasa ng kanyang mga makapangyarihang salita o Diyos. Salamat sa ating Diyos. Mga kapatid, salamat din sa inyo. Ngayon tayo ay mananalangin mga kapatid. Lalapit muli tayo sa ating Diyos. Magpapasalamat. At kung ano man ang inyong kahilingan, sabihin niyo po na nanggagaling sa puso. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan ngayong araw na ito, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Father God, sa mga kapatid ko na handang makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihan salita. Ikaw po ang may bigay niyan. Ikaw po ang may kaloob nito, O God, upang kami makarinig ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, salamat din sa sinabi mo na kung kami susunod at tutuparin namin ang iyong mga salita, ang iyong mga bilin, mga kautusan sa amin, kami iyong pagagalingin. Dahil ikaw ay aming Diyos na manggagamot, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat po. Salamat po sa pangako mong iyan sa amin lahat, O God. Salamat po. Muli nga, Lord, we pray. I pray at kaming lahat ay nananalangin na muli mo nang pagalingin ang bawat bansa, O God. Ang Israel, ang Pilipinas, ang Hong Kong, ang Japan, ang Amerika, O God. Ang buong daigdig, ang lahat ng bansa, O God. Muli mong pagalingin, O Diyos. Linisin, ayusin, pasiyahin, pasaganahin, O God. At pagtagumpayin. Lord, yan po ang aming panalangin. At yan po ay aming pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos. Nagtitiwala kami ng buong puso at kaluluwa sa iyo na muli mo nang inaayos ang bawat bansa, O God. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay na muli ang bawat bansa. Ang buong daigdig na ikaw ang gumawa, O Diyos. Magiging maayos na yan. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, magiging masaya na uli ang aming mga pamumuhay. O Lord God, bukas o sa isang araw, lalabas kami ng aming mga tahanan na wala ng mask. In Jesus' name, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And I pray din, Father God, na ang tiwala ng lahat ng tao ibigay sa iyo. Simula sa aming presidente, sa lahat ng presidente sa buong bansa, sa lahat ng bansa, pababa sa amin, ang tiwala ibigay sa iyo, O God. Dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, O God. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Muli mong aayusin ang bawat bansa, ang aming mga buhay, O God. Ililigtas mo kami, ilalayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Magtatagumpay kami sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Simula sa aming mga presidente, pababa hanggang sa amin. Tagumpay namin, sunod-sunod, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin lahat. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po mga kapatid. Salamat sa ating Diyos na buhay dahil lagi niya tayong nadidinig mga kapatid sa ating mga panalangin. Nakikita niya ang sitwasyon ng bawat buhay natin. Kaya alam ko, aayusin niya yan. Magtiwala lamang tayo sa ating Diyos na buhay. Salamat mga kapatid. Salamat talaga sa inyo. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyong lahat.